Hello guys, this is again Sir Mars and you are still watching lectures ni Sir Mars. So again guys, so sa nakaraang video ay sinolve natin itong example problem number 1 para sa wind loads na topic. Okay, so itutuloy lamang natin guys itong pag-solve natin sa example problem number 1. So ayun na nga guys, so sa nakaraang video ay nag-solve tayo mula Step 1 hanggang Step 4 nitong ating mga steps para sa pag-compute ng MWFRS wind load para sa ating problem. So again, ito yung ating problem para klaro lamang tayo. So ngayon, dito na tayo ngayon sa ating velocity pressure, QZ or QH. So we are going to continue solving this problem. So again, Q sub Z or Q sub H yung ating sinusolve. That is now step number 5, velocity pressure. So para sa pag-solve guys ng velocity pressure, kakailangan nating pumunta sa equation 207b.3-1. So puntahan natin guys itong ating equation. Okay, so nandito nga tayo guys sa section 207b.3.2. So yung title nito ay velocity pressure. Okay, so the velocity pressure Q sub Z evaluated at height Z shall be calculated by the following equation. So ito na nga yung tinutukoy natin na equation kanina. Yung ating Q sub Z is equals to 0.613 K sub Z multiplied by K sub ZT multiplied by K sub D then V squared. So take note, yung magiging resulting na unit natin dito guys is Newton per square meter. Pero take note na yung kailangan natin gamitin na velocity na unit dito is in meters per second. Okay, so yung iba dito ay nakuha na natin in the past. So magiging madali na lamang yung ating pag-compute ng velocity pressure. Okay, so ito na nga guys, yung ating formula. Kinopya ko na dito, and kinopya ko na din yung ating mga na-compute kanina na value ng K sub Z. Kasi gagamitin natin ito kasi yung ating formula ng ating Q sub Z, sulat lamang natin dito sa baba, is equal to 0.613. Then yung ating K sub Z, so ito lang yung bago. Then K sub ZT, so kunin natin yung ating nakuhang K sub ZT kanina. According sa ating nakuha sa nakaraang video, yung ating K sub ZT is 1.0. So gamitin natin yun guys, yung 1.0 na yun. So this is 1.0. Then yung ating K sub D, na nakuha din natin to, wind directionality factor. At ang ating nakuhang wind directionality factor ay 0.85. So gamitin natin yan. So this is 0.85. Ayun. Tapos, yung ating basic wind speed na V, ang ating nakuha nito ay 80.56 meters per second. So, again, meters per second yung ating gagamitin. Okay, so this is 80.56 meters per second. So, ayun. So, i-apply natin guys sa ating formula. K sub ZD natin is 1.0. Then, yung ating K sub D is 0.85. Then, yung ating velocity is 80.56. Ito yung ating basic wind speed. Then, square natin siya. Okay? So, bali guys, ang gagawin lamang natin dito is isa-substitute natin isa-isa yung ating mga value ng K sub Z and then makukuha natin yung ating Q sub Z. So, kayo na lang bahala mag-compute guys. Ilalagay ko dito yung aking makukuha ng sagot galing sa aking calculator. So, yung aking first na Q sub Z para sa Z na equals to 4.5 ay equal to 2.861. Then, para sa ating next na Q sub Z, which is yung Z natin ay 6.0, ay 3.040. And next na ating Q sub Z, wherein yung ating Z nga ay 8.0, ang ating magiging value ng Q sub Z is 3.229. Okay? So, ayun na nga guys, so nakuha na natin lahat ng mga Q sub Z. So, ngayon, ang gagawin natin is, isa-substitute natin yung K sub H, itong K sub H na to, dito sa K sub Z, so that makukuha natin yung ating Q sub H. So, again, kapag sinubstitute natin itong K sub H na yan dito sa ating K sub Z, ang ating makukuha ay Q sub H. So, sa aking calculator, ang lalabas na value ng Q sub H is 3.387. Okay, so take note guys, so kung hindi tayo magkapareho ng sagot, take note, ang ginawa ko dito guys is, ginawa kong kilopascal yung aking magiging unit, So, ang aking kasing sagot dito is 2,861, 3,040, at 3,229. So, dinivide ko ng 1,000 para maging kilopascal. So, instead na pascal lang, ginawa ko na lang siyang kilopascal para mas maging madali sa akin yung pag-solve mamaya. Okay? So, ayun na nga guys, again, ang ginawa ko is, dinivide ko ng 1,000 yung ating mga value ng Q sub Z such that magiging kilopascal. Again, kilopascal yung aking units.
Okay, so ngayon, na-compute na natin guys yung ating Q sub Z at saka Q sub H. Then, dito na tayo kay step 6. Okay, so tapos na tayo guys sa velocity pressure na Q sub Z or Q sub H. So, dito na tayo ngayon sa step 6, which is the external pressure coefficient. So, dito natin i-solve yung ating mga values ng C sub P at pupuntahan natin yung figure 207B. So, bago natin puntahan guys yung figure 207B, explain ko muna sa inyo yung ibang mga terms na mamimit natin dyan sa figure 207B na iyan. Okay, so sabi natin sa problem guys, no, na yung ating wind is going in this direction. So, ibig sabihin, from the left yung ating wind, papuntang right. So, ibig sabihin, yung unang matatamaan ng hangin is itong wall na ito. Okay? So, meron tayong ginagamit na term para sa wall na directly na matatamaan ng hangin. Ito ay windward wall. So, again, dahil nga itong wall na ito ay yun yung directly na matatamaan ng hangin, so, ang tawag natin dyan is the windward wall. Okay? So, para klaro tayo. And then, ito is the wall na opposite ng ating windward wall. Ang tawag natin dito is the leeward wall. Pakitandaan nyo na lang. Okay? So, again, para mas represent natin ng maayos, no, dito tayo guys sa ating figure sa 3-dimensional. So, since yung ating hangin nga ay papunta doon from left papuntang right, ito ang tawag natin sa wall na ito is the windward wall. Tapos, yung wall dito sa likod, ang tawag natin dito is the leeward wall. Okay, so ngayon, meron pa tayong dalawang sides ng wall na hindi pa natin nakakonsider. Itong side na ito and itong nasa likod na to. Okay? So, ang tawag natin sa dalawang wall na yan ay mga side wall. Okay? So, ito is the side wall. Para klaro tayo guys, ganun din sa likod, side wall din ang tawag natin. So, again, no, sa wall, meron lamang tayong tatlong klase dito. Yung wall na naka-face sa ating hangin, yung unang directly natatamaan ng hangin, ay tinatawag nating windward. At yung opposite na wall to the windward is the leeward wall. And then, yung dalawang sides na hindi natatamaan directly ng hangin and hindi opposite ng windward ay tinatawag nating side wall. Okay? So, ayun na nga guys, no? So, para klaro tayo sa ating mga terminologies. Again, ito is the side wall. And pati yung likod, that is also a side wall. Sa roof, meron din tayong mga tinatawag na windward at saka leeward. Okay? Kasi yung hangin natin is going to that direction. So obviously, syempre, hindi lang naman natatama yung ating hangin sa wall. So of course, tatama din naman siya sa roof. So yung roof na directly natatamaan ng hangin, ang tawag din natin dyan is the windward. And bale, ito guys, yung ating windward kasi ito yung nasa left side ng ating building. Papunta dyan yung hangin. Yan yung directly na matatamaan ng hangin. Yung another side ng ating roof ay tatawagin din natin siyang leeward. So, ito is the leeward roof. Ito is the windward roof. So, again, no, dito, ito, ang tawag natin dito is the windward roof. And ito is the leeward roof. So, ngayon, kakailangan natin guys kunin yung ating mga values ng external pressure coefficient, no, para sa wall at saka sa roof. Okay? So, sige. So, puntahan natin guys yung figure 207B kasi doon natin titingnan yung ating mga external pressure coefficient. So, ayun. So, nandito na tayo guys sa part na to ng ating inisipid. Dito na lang natin kukunin yung ating mga coefficient, external pressure coefficient, yung values ng C sub P. Okay? So, dito natin titingnan sa taas, itong table na to, yung ating mga pressure coefficients para sa wall. And dito naman natin titingnan yung ating mga pressure coefficients para sa roof. So, again, ito ay makikita lamang natin sa NSCP 2015. Okay, so pumunta tayo doon sa ating solution. Okay, so yun nga guys, no. So, dito muna tayo sa wall pressure coefficients. Okay, so gagawa lang ako ng table, no, para mas madali natin ma-access mamaya yung ating mga makukuhang external pressure coefficients. Okay, so dito muna tayo guys sa ating windward wall. So, ang sabi dito sa pagkuha ng ating windward wall, lahat daw ng values ng L over B, no, kahit na ano pa yung value natin ng L over B, mamaya explain natin guys kung anong ibig sabihin ng L over B, no, kahit ano daw yung value ng L over B, ang ating magiging C sub P is equal to positive 0.8. So, ayun, so nakuha na natin guys yung ating C sub P para sa windward wall and that is positive 0.8. Next is sa leeward wall. Okay, so sa leeward wall, no, kailangan nating i-compute yung ating L over B. So, ang sabi dito, kung yung ating value ng L over B ay 0 hanggang 1, then ang ating magiging C sub P is negative 0.5. Kung 2, negative 0.3. Kung greater than or equal to 4, negative 0.2. So ngayon, isolve natin guys yung ating L over B kasi kailangan natin siya
para sa ating C sub P ng leeward wall. So, L over B. So, ano ba yung L? Ano ba yung B? L muna. So, sabi natin guys, yung L natin dito is the horizontal dimension of building measured parallel to wind direction. So, ito daw yung dimension ng ating building na parallel sa wind direction. So, sige nga, para klaro tayo guys, ito yun. So, yung ating direction ng wind is papuntang right. Okay? From left papuntang right. So, ibig sabihin, yung parallel dimension ng building ay itong dimension na ito. So, ito yung ating L. Okay? So, tingnan natin guys sa ating problem kung ilan yung L na yan. And that is, ito yun. So, that is yung dalawang 23 meters. Yan na yung mismo yung ating L. Okay? So, bali guys, yung ating L nga ulit is 2 times 23 meters. Okay? So, divided by B. So, ang sabi dito sa definition ng B, ang B nga daw natin is the horizontal dimension of building measured normal to wind direction. So, yung perpendicular naman sa wind direction, yung ating magiging value ng B. Okay? So, dito hindi natin siya makikita kasi nga yung ating side na tinutukoy dito is yung pahabang dimension, yung papuntang likod. Okay? So, dito natin siya titingnan sa 3-dimensional natin na drawing. Ito yun, guys. So, since yung ating wind is papuntang, mula dito papunta doon, ayun. So, papunta doon yung ating wind. So, yung ating kailangan na dimension is the perpendicular dimension. Ito yun. So, that is the 46 meters. Ito yun, no? 46 meters. So, again, yung ating B is 46 meters. So, ayun. So, nagkataon dito na yung ating L over B will be equal to 1.0. Okay? So, ang nangyari dito, guys, kung 1.0 yung ating L over B, ito yun. Dito tayo mapupunta. And yung ating C sub P ay magiging negative 0.5 para sa leeward wall. Okay? So, this will be negative 0.5. Next ay side wall. So, kailangan nating makuha guys yung ating side wall. So, according dito sa ating table, kahit ano daw na values ng ating L over B, yung ating C sub P ay magiging negative 0.7. So, ayun. So, isulat natin siya dito. Okay, so nakuha na natin guys lahat ng ating C sub P para sa wall. Dalawa na lang yung ating kulang. Ito yung ating C sub P para sa roof. Okay? So, bali guys, no? So, roof na lang. And sabi ko nga natin kanina, meron tayong dalawang sides ng ating roof. Ito yung ating windward roof and yung ating leeward roof. So, ayun. So, pumunta tayo dito guys sa baba na ating table. Ito yun. So, yung roof pressure coefficients. So, ayun. So, take note na yung una nating titingnan is yung nasa gilid. Ito. So, it's either normal to ridge for theta greater than equal to 10 or normal to ridge for theta less than 10 and parallel to ridge for all theta. Okay? So, ano ba yung theta? So, ano yung natin dito yung theta sa baba? So, ang sabi dito, yung theta nga daw is the angle of plane of roof from horizontal in degrees. So, ibig sabihin guys, no, ang ating lang titingnan dito is kung ito yung ating roof, ito is the angle of plane of the roof from the horizontal. So, yung theta yung ating kukunin dito. So, ito is given sa problem guys, no, nalaman natin na ito ay 10 degrees. So, ito yun, no, given na siya sa problem, that is 10 degrees. So, dahil 10 degrees siya, so, ibig sabihin, dito tayo pupunta guys sa normal to ridge for theta greater than or equal to 10. Okay, 10 man yung ating theta. So, ayun na nga guys, no, so, dito, meron pa tayong tatlong kailangang pagpilian. So, yung value ng H over L. So, ayun. So, i-compute muna natin, ano ba yung ating H over L? Okay? So, H over L muna tayo. Okay? So, i-define muna natin ano ba yung H. So, according dito, yung H nga natin is the mean roof height. Ito yun. Mean roof height in meters. Okay, so mean roof height. Actually, na-solve na natin ito guys sa nakaraang video. So, nag-compute tayo ng mean roof height. Ito yun guys, no, yung H na ito at na-solve na natin siya and that is 10.028. Okay, so 10.028 meters yung ating roof height. Yung L ay na-solve na natin kanina. Ito nga ay dalawang 23 meters. So, malusolve na rin natin yung ating H over L at ang ating H over L will be equal to 0.218. So, bali guys, dahil nga 0.218 yung ating H over L, ibig sabihin dito tayo mabibilong sa less than or equal to 0.25. And yung ating theta nga is 10 degrees. So, ibig sabihin guys, ito yung ating magiging values ng ating C sub P. So, that is negative 0.7 and negative 0.18. Okay, so ang tanong, what if
wala dito yung ating angle. So, what if theta natin is sabihin natin 13 degrees or 12 degrees? So, ang gagawin nyo lang guys is mag-interpolate. So, marunong naman tayo mag-interpolate, no? Take note, sinabi dito, number 2, sa note sa baba, linear interpolation is permitted for values of L over B, H over L, and theta. So, pwede tayo mag-interpolate guys. Pero anyway, sa ating problem ngayon, no, 10 degrees man siya, so hindi natin kailangan mag-interpolate. Yung ating gagamitan na C sub P ay negative 0.7 at saka negative 0.18. So, this is negative 0.70 and negative 0.18. Dalawa yan guys, no? So, gagamitin natin yung dalawang mga C sub P na yan para sa ating pag-compute ng wind pressure. Okay, next guys, no, last na itong leeward roof natin. Okay, so dito lang tayo sa may right side itong table. So, ito yung ating leeward. So, nandito yung ating leeward. Dito ay windward. Kakatapos pa lang natin nun. So, ngayon, no, alam natin na yung ating theta ay 10 degrees. So, ibig sabihin, dito tayo kay negative 0.3. Na-solve na kasi natin yung ating h over L. Yung numero lang nakatugma ng ating h over L na less than or equal to 0.25 and the 10 degrees, yun na yung ating gagamitin na C sub P. And that is negative 0.3. So, ayun. So, para klaro tayo guys, no, dalawa yung ating C sub P para sa windward roof. And they are negative 0.70 and negative 0.18. And then, yung para sa leeward roof, that is negative 0.30. Okay? So, that is step 6. That is pagkuha natin ng external pressure coefficients. Okay? So, ngayon, pupunta tayo sa ating last step. Ito yung pagkuha natin ng wind pressure. Okay? So, ang gagawin lamang natin, guys, is pupunta tayo sa equation 207b.4-1, 2, or 3 kasi doon natin kukunin yung ating formula para sa ating wind pressure. Okay, so isosolve natin guys yung ating wind pressure sa susunod na video. So ikakat muna natin to kasi parang mahaba na yata yung ating video. So ayun, so see you in the next video para sa ating last part ng pag-solve ng wind loads. See you, bye-bye!